Update po tayo ngayon guys tungkol po sa kalagayan ni tatay, no? Kung ano po ang nakikita ng ating kaibigan ngayon. Kumustahin lang po natin para malaman po ninyo. Baka po nag-alala po kayo dahil po sa nangyayari po sa kay tatay Digong. Kasi alam po ninyo kapag matanda na, talandogon na lang yun ang iyahang lawas karon. Kaibigan, salamat po. Gusto kong malaman po sa inyo kumusta po si tatay Digong. Sabi ng ating kaibigan guys, okay po ang kalagayan ni tatay Digong po ngayon. Pero ang problema lang po, medyo stress po daw talaga guys. Kaibigan? Ha? Oo nga, kasi ipinapaabot po yan noong isang araw pa. Kasi mismo daw si Hanilit, nagpapaalam po talaga si tatay Digong, lalo sa kanyang anak na si Kitty. Yun po daw ang nakita nilang video sa iba. Nagpapaabot po talaga na sana po daw ay hindi mawatak-watak po yung bansa natin. Sa tingin po nyo kaibigan, itatanong ko lang, makakabalik po ba talaga si tatay dito? Guys, sabi ng ating kaibigan, makakabalik po talaga yan. No? Alam po natin makakabalik po talaga. Sa ngayon guys, good news po ito ang balita ng ating kaibigan. Medyo okay po daw ang pakiramdam ni tatay. Siguro sa daming mga tao na nananalangin ngayon na sana, no, na bigyan po ng mataas na buhay pa at kalusugan, no? Kaibigan, maraming salamat po sa iyong update. Kung parang dit ba, kung mawala si tatay dahil lang po sa ginawa ng mga administrasyon ngayon, magkakagulo po ba talaga? Kasi marami nag-aabang po yan. Lalo po daw guys, no? Lalong dadami ang magagalit po sa administrasyon ni BBM kung sakali may mangyari mang masama kay tatay Digong doon. Dahil alam po ninyo, hindi lang po ang mga mahihirap ang sumusuporta. Napakaraming mga mayayaman po ang nagkakagusto po sa pamamalakad po noon ni tatay Digong. Lalo na ngayon, no, si Vice President Sara, mayroon pang impeachment na hanggang ngayon nagpapatuloy. Kaya gusto natin itanong kay kaibigan kung kumustahin natin kaibigan. Ano po ba talaga ang dahilan kung bakit po nangyari po ito kay tatay Digong? Dahil po ba ito sa stress din po niya sa kanyang anak na nagpapatuloy pa rin ang panggigipit ngayon? Isa na po daw dito guys na stress tatay. Dahil mahirap po talaga guys, no? Kapag nakagawa ka, sinugal mo ng buhay mo, tapos ginaganito ka ngayon, porkit hindi ka na civilian ka na, ganito po ang turing po ng mga nasa taas ngayon. Alam po niyo, parang hindi po talaga maganda kaibigan, di ba? Oo nga, nakakaawa po talaga guys. Hindi na po dapat sana na patagalin pa si tatay Digong doon. Sana po ay makakabalik na siya dito at dapat po mapauwi na para po makasama po niya yung pamilya. Kasi matanda na po yan Kasi lahat po ng mga parusa na matatanggap po natin kung sakali man na meron tayong mabigat na kasalanan, ang Panginoon lang po talaga ang magbibigay po, hindi po ang tao. Kasi nasa edad na po talaga si tatay Digong ngayon. Sana kaibigan, no, magpapatuloy po ang pag-recover ni tatay ngayon kasi nakita po ninyo na medyo okay po ang kanyang pakiramdam ngayon. Kawawa po talaga guys, no? Grabe po ang kanilang pinagdaanan ni tatay. Kasi naisip po niya talaga kahit matanda na po siya, yung pagsugal po niya yung kanyang buhay para lang sa Pilipino na safety, kanilang pagpunta sa mga lugar peaceful, tapos
yung mga sahod ay parang malaki talaga ang naiambag, kaibigan. Tapos ang na-stressan talaga ni tatay ngayon yung impeachment. Sa bagay, meron naman pong tutulong po kay Vice President dito. Kaya sa lahat po daw ng mga followers natin dyan, magtatanong pa man kayo, maraming salamat. Handa po daw kaming tugon sa mga paabot ninyo. Sa lahat po ng mga supporters ng Duterte, sana po mag-ingat po tayo at suportahan din po natin na ipanalangin ang kalagayan ni Tatay Digong po doon. At saka sana yung Pilipinas ay magkaayos na, no? Dahil po hindi po dapat na mag-unay-unay ug away ba. Tingnan po natin yung ibang bansa, ano po ang nangyayari. Puro na lang giyera. Oo, puro giyera. Kaya dapat po palakasin po sana natin ang ating bansa, na ito ay meron tayong panglaban kung sino man po yung mang-aapi po sa ating bansa. Kaya hanggang dito na lang muna. Maraming salamat, kaibigan. Oo, salamat po.